po sa paparating na bagyong Ruby. Kaklaruhin lang po natin, si Ruby nandito na po sa Philippine Area of Responsibility kanina pang bandang alas 3 ng madaling araw. Pero mayroon pong panalangin ng mga taga Cebu na sana hindi na dumaan sa bansa ang bagyo. At live mula sa Lahug, Cebu City, si Rico Lucena magbabalita. Rico, maayong buntag, Rico. Maayong buntag sa iyo, Anthony. Dito nga sa Cebu ay todo ang panalangin ng mga taga Cebu na hindi na sana darating pa dito sa bansa itong si Bagyong si Ruby. Kahapon, Anthony, isang bisa ang isinagawa sa Cebu Metropolitan Cathedral na dinaluhan naman ng mga lokal na opisyal, mga residente at gayon din ni Cebu City Mayor Michael Rama. Panalangin ng mga taga Cebu na hindi sana ganun kagrabeng epekto nitong si Bagyong Ruby. Sa Pre-Disaster Risk Assessment Meeting naman ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council, inilatag na ang mga paghahanda para sa parating na bagyo. Sa probinsya ng Cebu, hinati sa 3 command center probinsya para sa madali ang pagre-responde. Nakahanda na rin ang mga early warning system. Isang araw bago maglandfall ang Bagyong Ruby, ililikas na ang mga residenteng nakatira sa pinakaapektado at delikadong mga lugar. Sa Cebu City, nakahanda na mga paaralan at mga barangay gym para gawing mga evacuation centers at may nakahanda na rin pagkain at gayon din gamot. Inatasan na rin ng Police Regional Office ang kanilang mga pulis na tumulong sa mga rescue operations ng kanilang mga local government units. At narito tayo ngayon, Anthony, dito sa ground ng Central Command at makakasama natin ang spokesperson ng AFP na si Lieutenant Commander Jim Aris Alagao. Colonel Aris, napakahanda na po ng grupo natin. Ano po yung mga komposisyon ng taga-AFP na nandito ngayon at dala na at bitbit nila yung kanilang mga gamit? Yes, umagang kaganda po sa inyong lahat. Starting from my left, Rick, is the Philippine Army's 53rd Engineer Brigade Disaster Response Unit, followed by our unit from the AFP Reserve Command, and then yung composite team natin from Headquarters Central Command, and then we also have Philippine Navy. Pero ang nandito po ngayon, sir, ito yung sa Cebu lang. We're talking of Cebu only. Kailan po sila ilalagay sa kanilang mga area kung sakasakali? Yes, Rick. So these are only the units that will respond within the Region 7. Okay. So, siyempre, unahin natin yung safety ng ating mga personnel. So, maybe a couple of hours after the typhoon will strike, pwede natin sila i-deploy. Pero we're talking of Region 7 only. What about in Region 6, Region 8, at saka Region 9 na under din ng CENTCOM? Yes, Rick. So, as the AFP in the Visayas, we have already issued directives sa ating mga units sa Region 8 and Region 6 na nandun naman yung 8th Infantry Division ng Army and 3rd Infantry Division ng Army. Actually, Colonel Aris, kumpleto ha. Meron tayong ambulansya, merong 6 na trucks kung sakasakali may evacuation na gagawin at gayon din itong mga first aid kits at gayon din yung pagputol ng mga puno just for clearing operation kung sakasakali. Yes, tama yan. So, we have been training since the beginning of this year. So, handang-handa na po tayo. Meron tayong station hospital na pwedeng gamitin sa mga pag-i-evac ng mga victims. Okay. Anthony, ngayon din maraming salamat po sa inyo, sir. Anthony, ngayon din alas 9 na umaga ay magkakaroon ng meeting na naman sa Capitol Social Hall na dadaluhan ng lahat ng mga mayor ng Cebu at doon ay lalatag ang mga plano at mga paghanda na gagawin kung sakasakaling ang tatama dito sa lalawigan ng Cebu itong si Bagyong Ruby. Tuning. Maraming salamat sa iyo, Rico Lucena.